Ayon sa aklat ni Daniel ay mayroong 7 taon na mapayapang kasunduan na gagawin ng Antikristo. Pero ito ay kanyang yayanigin at puputulin sa kalagitnaan ng kasunduan na ito. Atin itong napag-usapan kasi mayroong isang kaparehong event o kaganapan na mangyayari sa susunod na buwan o Setyembre na inorganisa lang naman ng United Nations. Yan ang ating alamin sa video na ito. Nakasaad sa Daniel chapter 9 verse 97 ang ganitong klaseng kasunduan. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ang templo ang kasuklam-suklam na kalapas-tanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. At ngayong taon na nga 2023, isang araw pagkatapos ng Feast of Trumpets, ay may plano ang United Nations na 7 taon na kasunduan na matatapos sa 2030. Ang kasunduan na ito ay tinawag na SDG 2023 o Sustainable Development Goals Summit ay magaganap sa September 18 to 19, 2023 sa New York. Ang sinasabing 7 taon na kasunduan na pipirmahan ng Antikristo ay sa bansang Israel. At alam naman po natin na ang Israel ay kasama sa United Nations. Ayon sa websites ng naturang event, ang kanilang main goal ay ang globalization. Ang ibig sabihin ay dapat lahat ng bansa, mahirap man o mayaman, ay makakabenepisyo dito. Ang ibig sabihin din ay dapat sakop lahat ng mga tao sa goal na ito. Alam naman po natin na ganitong plano ang gagawin ng Antikristo sa darating na mga araw. At yun ay ang pagkakaroon niya ng abot sa bawat tao sa mang sulok ng mundo. Sa ganitong paraan kasi, mas madali niyang maipakalat ang mark of the beast o yung marka ng hayop. Mapipilitan kasi ang mga tao na mapalagay nito kasi ito na ang magiging proseso para ikaw ay makabili o makabenta. Pero ito pa ang mas nakakabahala. May mga kumakalat na video sa social media na bumibili ang mga tao gamit ang teknolohiya na nasa kanilang kamay na. I'm at Whole Foods and I'm about to pay for my groceries with my... It'll work. That's the coolest thing ever. Isa pa sa kanilang layunin ay ang peace and security. Alam naman po natin na nasa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at manatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan, hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito tulad ng isang pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ang bansang Saudi Arabia at ang Israel ay mayroon din sariling kasunduan at alam naman po natin na ang Saudi ay kasapi din ng United Nations. Ayon sa isang artikulo na naipublish noong June 9, 2023, ang kasunduang pangkapayapaan ng Israel sa Saudi ay magtutuldok daw talaga sa hidwaan ng Palestinian na suliranin. Ang kasunduan na gagawin kasi ng Antikristo sa bansang Israel ay maihahalin tulad sa nakasaad sa Isaiah chapter 28 verse 15. Sapagkat inyong sinabi, tayo'y nakipagtipan sa kamatayan, at sa Sheol ay nakipagsundo tayo. Pagka ang mahigpit na kasakunaan ay dumaan, hindi darating sa atin, sapagkat ating ginawang pinakakanlungan ang mga kabulaanan, at sa ilalim ng kasinungalingan ay nagnakubli tayo. Klaruhin lang po namin ang kapayapaang nagaganap sa Middle East ay isang magandang balita naman talaga. Isang kaganapan na matagal na inaasam ng lahat at pinagdarasal ng lahat. Pati ang hindi pag-abuso sa mga natural na mga resources ng mundo. Pati din ang pantay-pantay na pagtrato sa mga kababaihan at sa mga kabataan. Pero huwag po natin kalimutan at pakatandaan talaga natin na darating ang araw na papasok sa eksena ang Antikristo at gugulantangin tayong lahat. At mangyayari na nga
ang mga propesiya na kinakatakutan natin tungkol sa Kanya. Pero huwag tayong mangamba kasi alam naman po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at Siya ang may tanging control sa lahat ng bagay. Hindi Niya pababayaan ang mga nananampalataya sa Kanya, bagkus Kanya itong bibigyan ng proteksyon. Kaya may mga ganitong klase mga impormasyon para magbigay ng awareness sa lahat para tayo ay makapaghanda. Magtiwala lamang tayo sa plano ng Diyos kasi mahal Niya po tayo. Maraming salamat po sa iyong panonood mga ka-PTV. God bless po sa ating lahat and stay safe po.